Nakawan ng mga halaman, talamak ngayon. Ilang plant napper, huli sa kamera. Maliban sa mga halaman, ilang damit sa sampayan ang pinagdiskitahan din ng mga magnanakaw. Alamin kung paano maiwasan ang mga ganitong nakawan. Igan, isa ka bang plantita o plantito? Ingat sa mga kawatan ng puntirya, mga halaman. Sa Cainta, Rizal, isang tindahan ng mga halaman ang pinagnakawan. Nakalagay sa tapat ng bahay ang mga panindang halaman. Isa-isang sinilid ng kawatan ang may 30 halaman sa loob ng sako na nagkakalaga ng aabot sa 13,000 piso. Inireport sa pulisya ng may-ari ng tindahan ng nangyari. Natukoy ang pagkakilanlang ng suspect at sinampa ng kasong theft na kasalukuyang gumugulong na. Napawi ng may-ari ng tindahan ng 19 na mga ninakaw na halaman mula sa mga pinagbentahan ng suspect. Halos 9,000 piso ang kabuang halaga ng mga nabawing halaman. Igan, mainam na magkaroon ng taong magbabantay sa inyong tindahan upang maiwasan ang ganitong insidente. Sa Santa Clara, Batangas, pinuntirya rin ang kawatan ng isang tindahan ng mga halaman. Dampot dito, dampot doon. Ang siste, tila nag-shopping ng libre. Tinangay niya ang 15 halaman na may kabuang halaga na 5,000 piso. Ayon sa may-ari ng shop na si Claire, dalaman lang nila na nanakawan siya ng hanapin ng kanilang customer ang kanilang mga order. Siyempre nakakatakot kasi first time nangyari yun. 3 months na kaming nagtitinda dito tapos wala namang instance na nangyaring ganun. So lahat kami natakot talaga. Pasado 3:00 ng hapon nang mangyari ang pagnanakaw. Walang tao sa tindahan ng mga oras na yun. Wala ring screen na magsisilbisa ng harang kung saan nakadisplay ang mga halaman. Pagkakita namin dun sa CCTV, pumunta agad kami ng market para bumili kami ng screen or yung net na talagang sakop yung buong tindahan namin para talagang hindi na manakawan. Kasi napaka-open po namin dito. Inaalam pa ng otoridad ang pagkakilala ng suspect. Samantala sa Pagbilao, Quezon, mga tirador naman ang damit sa sampayan ng sumalakay. Tinukod ng mga kawatan mula sa grill sa bintana mga damit sa sampayan. Maaaring kumuha sila ng damit para pag gumawa sila ng krimen, isusuot nila ito at pag tumakas sila, huhubarin lang para malito ang otoridad sa pag-iimbestiga. Maaari rin daw na napagtripan ng mga suspect ang mga damit. Kasi kung talagang nanakawin talaga nila, kung mamahalin, hindi lahat nanakawin nila yan. Hindi rin tukoy ng otoridad ang pagkakilanlan ng mga suspect. Sa Barangay Olympia, Makati City, walang kamalay-malay ang lalaking ito na may mga kawatan na palang gumagala sa loob ng kanyang bahay. Ay sa biktima, iniwan niya nakabukas ang pinto dahil mainit daw noon. Kaya naman malayang nakapasok ang 2 kawatan. Hindi nagising ang biktima, nakainom daw siya ng gabing iyon. Natangay ng mga kawatan ng isang cellphone at isang drone na may kabuang halaga na 25,000 pesos. Pati ang bisikleta niya na nagkakahalaga ng 3,000 piso, tinangay rin. Matapos ang isang linggo, nahuli ang 2 suspect. Napag-alaman na pangalawang beses na palang nilooban ng isa sa mga suspect ang bahay ng biktima. Nangyari ang unang panloloob noong nakaraang taon kung saan tulog din ang biktima at naiwang bukas ang pinto. Paano kung ika nga'y paboritong anak ni tatay ang mapagbisikitahang tangayin ng magnanakaw? Sa Tondo, Maynila, isang panabong ng manok ang tinangay ng isang lalaki. Agad niyang itong sinilid sa ilalim ng upuan ng pedicab at saka umalis. Nanlumo sa nangyari may-ari ng manok na si Johnson. 3 laban na raw kasi ang naipanalo ng kanyang manok. Nagalit. Ang tingin ko, wala na. Tapos tumingin kami sa CCTV, yung lalaki nakakuha. Anak na rin daw ang turing ni Johnson sa alaga. Papakainin ko siya, papainumin ng gamot.
Araw-araw, hawak ko. Oo, alaga ko yun. Yung anak ko nga, walang gamot. Ayun, may gamot yun. Nagkakalaga raw ng 5,000 piso ang natangay na manok. Hindi pa rin nahuhuli ang magnanakaw matapos maipablatter ang insidente sa pulisya. Ang nakita kong mali dun sa video is yung area ng pinagtatalian mo is hindi talaga safe. Unang-una, sa kalusugan ng manok mo, apektado. Pangalawa, para kang nag-i-invite ng kawatan na kung saan sanay silang tumambay, sanay silang dumaan, kaya mabilis nakuha nung magnanakaw yung iyong manok. Siguruhin na nakalagay ang manok sa kulungan. Kailangan, meron tayong nakataling aso malapit sa pinagkukulungan ng ating mga manok panabong nang sa ganon, hindi tayo malapitan ng mga kawatan. Karamihan sa atin ay umarap sa pinansyal na krisis dahil sa pandemic. Marami ang nagtatrabaho ng marangal para may maipakain sa pamilya. Pero ang ilan, mas pinili ang illegal na paraan. Para hindi sila magtagumpay, maging alisto sa bahay man o lugar ng negosyo.